Bukod sa pagbibigay ng donasyon at ng relief goods sa iba't ibang relief centers, may iba pang paraan upang makatulong sa ating mga kababayang lubos na sinalanta ng bagyong Yolanda. Isang halimbawa dito ang isang grupo ng mga madre na nagsagawa ng stress debriefing sa mga biktimang dumating sa Villamor Air Base lula ng C-130. Si Dina Pagibitan ang ating tagapagbalita. Dahil sa hindi birong karanasan sa bagyong Yolanda, marami sa ating mga kababayan na biktima ang natroma. Kaya naman upang ipabatid ang kanilang simpatya at magbigay ng lakas ng loob sa mga biktima, nagtungo ang ilang madre mula pa sa iba't ibang parte ng bansa sa Villamor Air Base para personal na kausapin at magsagawa ng debriefing sa mga lumalapag nating kababayan mula sa Leyte. Bukod sa libreng pagkain, medical assistance, libreng tawag, kailangan rin daw ng mga biktima na maramdamang hindi sila nag-iisa sa kabila ng naranasang delubyo gawa ng kalamidad. Malaking bagay yon when they started to voluntarily also share their stories. Malaking bagay yon to listen, to have somebody to listen actually. Gumaan naman ang pakiramdam ni Annabel, residente ng Ormoc, Leyte, dahil sa mga salitang ibinahagi ng mga madre sa kanya. Marami pa tayong pag-asa, bata pa tayo kaya kailangan trials lang to. Yung pagsubok lang to sa Panginoon sa atin kaya kayanin natin to mga pagsubok na ito. Bagamat nasa Maynila ngayon kahit sa Cebu sana pupunta, masaya ang 12 taong gulang na si Kimberly dahil buo ang kanyang pamilya. Yun nga lang, naiwan ang kanyang nanay at tatay sa Ormoc para bantayan ang mga naiwan pa nilang kagamitan doon. Doon ako pinanganak, nandun yung pamilya ko. Di siyempre babalik ako doon. O kahit wala na, basta buo kami. Samantala, tiniyak naman ng Philippine Air Force ang maayos na kalagayan ng ating mga kababayan sa Villamor Air Base. Sa Armed Forces po, marami pong naitutulong ang ating Armed Forces. Security, the Navy can even lift more supplies and people. And yung iba pang sangay ng gobyerno ay nagtutulong-tulong po ngayon. Samantala sa Pasig, in-extend ng University of Asia and the Pacific ang kanilang relief operation dahil sa dami ng mga donasyong dumarating. Gayon din ang mga volunteer para sa repacking ng mga relief goods. Kailangan namin i-extend kasi may mga taong gustong tumulong. Hindi sila pwede ng weekdays, so sabi nila Saturday sila pupunta, so in-extend namin hanggang ngayon. Tapos meron pa rin mga goods na dumadating, so para maayos din namin, so in-extend namin hanggang ngayon. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.